Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay muli, Analisa Reality Vlog. Magre-reaction po ako ngayon kay Kalinga Prab. 3 araw na po yung nakalipas. May kinalaman po ito sa ugali, kilos ng mga kabataan. Meron kasi silang sinusuportahan o binablog yung dating tinawag na para mga zombie, yung tatlong Maria, tatlong magkakapatid. Pero bago ko ituloy yun is, maraming salamat po and welcome to my new subscribers, mga silent viewers, mga commenters na nagsusupport dyan, mga nagta-thumbs up, nag-share. Salamat po sa suporta ninyo and God bless. Support po natin, Bal Santos Matubang, si Kuya Bal, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, Jag Tapia Matubang, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family Channel po nila, mga kagwang, mga kasamang reactors sa Ka-Business Official at saka sa Kalinga po, mga karepa-reactors and team BIOS. Ayan. So ito po, 3 days ago, ngayon ko lang ho bibigay ang aking opinion kasi nag-isip talaga ako patungkol dito. Yung portion ho na nandun sila sa isang restaurant, kainan. So, panoorin muna natin kasi may isa ho tayong kasamahan, Kalingap Boys, si Kuya Starax. Hindi na niya nakinaya yung ugali ng tatlong mga batang ito. Naubusan na siya ng pasensya. Yan. Panoorin po muna natin. Ito yun. Paano nyo kumain? Sarap na! Ayun na. Ayun yung ng karne. Gusto nga gulay ang order natin. Tulungan naman sa sarili nyo. Gutom mo lang. Kailangan ako magalit dito para kumain kayo. Kain na. Latay. Makainin ko yan, sino ko yan? Makainin. Muli na. Tulungan yung sarili nyo. Muli na. Sige na, kumain na kayo. Kaya na. Sige na, sige Gutom na. mo lang yan. Wala na. Wala na, Bia. Sige na, sige na. Parog mo si Mulitay. Wala na. Dali. Hindi gusto ko kasing tulungan yung sarili nyo. Wala na. Puro ganito na lang. Matagal na tayo magkakasama tapos Yun! Mulitay. gusto ko tulungan. Gusto ko makita ko kayong kumakain para naman sa inyo. Hindi naman para sa amin. Gusto ko kumain kayo para tingnan nagkakasakit kayo, hindi kayo kumain. Huwag niyo isipin na nagagalit ako ha. Itong sinasabi ko para matulungan ko kayo. Mga kasama ko. Di ba? Wala na, kumaka na. Gusto niyo magkasakit yun tulad ng atin nyo. Tinong atin nyo. Kasakit na. Wala na. Sige, kain na kayo. Mulitay. Huwag niyo hintayin magalit akong... Sige, kumain ka na. Wala na. Ayan mo si ate mo. Kumain ka na. Tulungan mo ang sarili mo. Wala na. Itong sinasabi ko ay para sa iyo yan. Hindi naman para sa akin. Paano kung pag nagkasakit kayo? Paano ng mama nyo? Sige, nakain na. Kumain ka na. Huwag mo hintayin magalit ako. Ako, minsan nga ako magsalita. Kita nyo, tahimik lang ako, di ba? Gusto ko kasing tulungan. Gusto kong tulungan yung sarili niyo. Gusto kong maging... Dito, kuya nyo kami. Hindi naman kami isa inyo, di ba? Matagal tayo magkakilala. Sige na, makain na siya. Sige, kain Wala na. mo kay Bia. Ka na, Mulitay. Ayun nyo ba ng ulam? Ano bang gusto nyo? Gulay o ano? Mulitay. Nasubo lang. Ayun na, sige. Muli na. Nasubo lang. Kaya nyo po bang pahirapan yung mama nyo para kumain kayo? Malaki na kayo, di ba? Ilang taon ka na? Muli na. Kakain na, galit. Dali na. Tamo na yan, oh. Dali. Ayun! Ano pa? Umupas ka doon! Umupas ka! Dito ako makindal sa'yo! Hindi mo kasi yan. Dali. Mila mo. Nahalas na yan, oh. Muli na. Okay mga kalingap, so yun si Kuya Starax. Ang una, mayroon pa yun before. Si Kalinga Prab muna nakausap doon sa mga bata na kumain na sila kasi tapos na lahat Sila na lang. Yung tatlo, maski nga yung nanay, hindi ba masyadong nakakakain kasi yung mga anak niya ayaw magsikilos. Bumigay na ang haba ng pasensya ni Kuya Starax. So nagsalita siya doon, napagsabihan niya. Nilinaw naman niya na hindi siya galit doon sa mga bata. Kundi concern lang siya na kumain naman. Siyempre, siguro malayo ang biyahe nila tapos ganun hindi kakain. Ito lang yung pinagtataka ko talaga mga kalingap sa mga batang ito. Ano kaya ang malalim na problema nila? Kasi kung hiya, hindi lang hiya yan sobra Sobrang lalim talaga
ng dinadala ng mga batang ito. Inoobserbahan ko, yun nga, napilitan na lang kumain si Bea at saka yung yan, silang magkakapatid. Yung isang subo nga niya, parang akala mo may laso ng kinakain niya, nakangiwi pa tapos nagpunas siya. Anong klaseng attitude yun, Kahit sino, kaya naintindihan ko, sandali po. Naintindihan ko yung ginawa ni Kuya Starax. Oo, mayroon negative, may positive. Yung una doon, yung approach niya, nagtanong lang naman siya, kaya lang yung boses niya, talagang as in. Alam mo, parang galit ba? Parang ganon. Tapos, tinanong niya bakit hindi sila kumakain, ano ba yung gusto nilang kainin, ayaw ba nila ng karne, gulay ba yung gusto nila, yung mga ganon. Kasi mga kalingap, mahirap tayong maghula-hula. Hindi kasi sila nagsasalita sa totoo lang. Kahit ako, mapipikon ka talaga, mauubusan ka ng pasensya. Yung galaw, yung ginawa ni Kuya Starax, para siyang tatay na doon Naintindihan ko yun, para na siyang tatay na puno na sa kanyang mga anak. Dahil sobra na sobra na. Kaya nakapagsalita siya ng ganun. Pero nilinaw naman ho niya na hindi siya galit doon sa mga bata, kundi dahil concern siya, kundi dahil doon sa mga ginagawa nito na bakit hindi nakikisama, bakit hindi kumakain, ano yung problema nila. Sabi ko nga, sisip-isip ko habang nanonood, hindi naman masasabing baka wala silang tiwala, baka may laso ng kinakain nila, yung parang ganun. Or minsan nga naisip ko tuloy, ano ba to, mga aswang ba to? Hindi kumakain ng mga ganyan, anong gusto nilang pagkain? Hindi pagkain ng tao, yung mga ganun, pasensya pa. Pati ako yun talaga. So, yun nga lang, okay yung ginawa ni Kuya Starax na, kumbaga, pinitik na niya kailangan niya Pero yung impact noon, nakita yung mukha ni si Bea, ang tapang niya. Parang talagang, kahit sa nanay niya na hindi siya nakikinig. Parang inaaway lang yung nanay niya. Napansin ko rin yung naligo sila sa ilog. Hindi anong tawag dito? May sarili silang mundo. Mahirap silang pakisamahan. So ngayon, ito, yung aking katanungan sa aking isipan, isa pa ito, hindi ko maiwasan, pasensya po, mga ka-business, mga kalinga pa. Nagtataka tuloy ako, ito ba yung mga batang ito? Ang Nanay Luningning, ayaw niya sa kanya kasi tinanong ni si Kalinga para nung tanong kung ano yung pangalan, Luningning daw. Ito si Nanay Luningning, siya ba talaga ang nanay ng mga batang ito? Bakit hindi sumusunod sa kanya? Bakit hindi natatakot? O bakit walang respeto sa kanya? At maski po yung nanay, napapansin ko, pag tinanong nila Kalinga Prab, walang alam kung ano yung gusto ng mga anak. Walang alam. Kaya hindi ko talaga maiwasan na maging nega, na mag-isip, baka mamaya hindi niya tunay ng mga anak ito. At may naalala pa ako ng mga kalinga, pasensya na, di ba matagal pong hindi humaharap yung tatay ng mga bata. Ang katwiran ng nanay, kasi ayaw daw baka makita ng mga kapatid. So, nag-isip ako, baka mamaya, oo, privacy na nila yun, kaya lang, kahit hindi sabihin ng harapan sa camera, in public, pwede naman nilang isikreto kay Kalinga Prab kung Siyempre, irerespeto natin yung privacy nila yun Baka mamaya mayroong kwento ang pamilyang ito na ayaw nilang malaman, lalo na't naka-video. So, kailangan talaga dito si Kalinga Prab, bago niya pabahayan. Ito opinion ko lang bago pabahayan ni Kalinga Prab, sana makilala muna nila talaga yung pagkatao ng pamilyang ito. Kasi baka maging may linto. Diba? Yung binahayan, umalis, lumayas, pinabayaan na yung pinagawa ni Kuya Bal na bahay. Ayan, dyan na kay Kuya Andy. Yun lang, maganda na rin yung nag-iingat. Kasi nakakapagtaka talaga yung mga ugali ng mga batang ito. Tama sabi ni Kuya Starax, hindi na kayo mga bata, mga dalaga na yan Ilang taon na ba yung mga yan? Kahit naman sinong walang pinag-aralan, marunong makisama, marunong magsalita, marunong makipagkapwa-tao. Diba? Grade 3, grade 4. Kahit ngayong bata na walang pinag-aralan Kahit matagal pa sa bundok. Diyos ko, mga kalingap, laking bundok ko, sa bundok ko pinanganak, pero hindi ako ganun, marunong akong makipag-usap, makipagsalamuha sa tao. Literal po, sa bukid ako pinanganak. Diyos mio, marimar. Kaya talaga ako dito sa mga batang ito. Alam niyo yung eagerness ko na gusto ko silang puntahan, gusto ko silang kausapin, gusto ko silang matulungan, pero malayo po ako, hindi ko kayang gawin ang magagawa ko.
kulang po sila ng para sa akin yung motivation pa. Kasi yung time na pumunta sila doon, syempre, wala ng oras. Diretso, susunduin, alis, lakad. Walang, strategy pa paano pa sila i-motivate, yung mga ganun ba. Kaya, nandun sa kanila yung now awkward, sa kanilang mga kasama, lalo't puro lalaki. Pero nung time na yun, nandun si Robilyn, nakatingin na nga lang yung isa eh. At syempre, nandun pa rin yung nanay nila, hindi dapat sana, kampante na sila, nandun yung nanay kasama eh. Diba? So, nung time na pinagsabihan ni Kuya Starax, di mas lalo silang na-intimidate nun. Dahil maraming tao, maraming nakakarinig, mas lalo silang nahiya. Diba? Mas lalong nakakahiya yung nangyari. So, yun matatanim yun dito sa isipan nila. Ay naku, Diyos ko. Tapos, hindi pa sila, siguro, hindi sila komportable. Hindi sila sanay sa ganung kumakain sila doon na maayos. Diba? So, meron silang mga trust issues pa. Tapos, ano ba yung tinatawag dito? Mahirap sila, hindi tayo pwede mag-judge sa mga batang ito. Kaya lang, sa nangyayaring the way sila makipag-usap or hindi nga nakikipag-usap eh. Ma-judge talaga yung mga batang ito. Hindi ko po masisisi sa comment section ko. Ang dami nang napipikon, ang dami na rin nagagalit. Kasi matagal na eh. Hindi lang 1, 2 beses na itong na-vlog nila Kalinga Prab. Maraming beses na. Kaya naintindihan ko sa comment section. Ito talaga ang challenge ngayon kay Kalinga Prab. Paano? Pero dapat sana kilalanin muna. Nanay muna, Kalinga Prab. Sana po opinion ko lang. Yung mga magulang muna, yung kausapin na silang dalawa lang. Hanggat maaari. Kailangan nila ng counseling. Kailangan nila ng psychiatrist, psychologist ang tawag doon. More talaga counselor. Ika-counsel mo na yung mga bata. Meron silang gustong sabihin pero hindi nila nasasabi. Lalo kung nandiyan yung nanay nila. So kailangan closed door, one-on-one. Yun lang po yung aking opinion. Kasi kailangan malaman, hindi pwedeng wala silang sasabihin. Meron yan eh. The way sila yung talas ng mga pagtingin nila, yung nakamurusdot lagi, yung nakamurusdot yung nakamusangol yung uso. Mga Bisaya, dyan, bahala na kayo mag-interpret. Grabe talaga. Kalinga Prab, kalmado pa rin siya. Sinaway din si Kuya Starax. Wala nakakapuno talaga eh. Acceptable yun. Nagalit na yung tatay. Mga anak niya, ganun lang nangyari. So yun ang situation ng tatlong mga bata na. Sana magbago sila. Ang aabangan natin ngayon after nung nangyaring ito na medyo talagang napaka-harsh, hindi na nakinaya ni Kuya Starax na tahimik lang doon sa likod, nagbuladas na rin siya. Aabangan natin yung susunod kung kung nagbago ba. Kasi kung hindi nagbago, talagang malala, may sakit tong mga batang to. May sakit. At may nabasa pa akong comment, merong nag-reaction eh. May napapansin sila baka daw may mga nangyayari sa batang to. Kay Chris, lumalaki na yung tiyan. Baka mamaya, Diyos ko, wag naman sana. Obserbahan na lang muna natin. So yun lang po yung aking reaction. Maraming salamat po. Basta yung lagi na riyan. Ay, by the way, shoutout po pala kay Ate Ami Haramilla. Ate Aling, salamat po. Kwentuhan lang. Pinsan po siya ng asawa ko, second cousin po sila. Shoutout din po sa aking pinsan, Rose Tradition. At sa lahat-lahat po, dyan sila Nanay Solidad, sila Ate M, sila Ate Ninette, si Ate Marilyn, of course, Emilian Rob, lahat po na nandyan lagi sa aking community, Spotlight. Saka ko na kayo na-mention. Medyo tayo ngayon, nagmamadali. So hanggang dito na muna. Sana maayos ang mga batang ito. Sana maging okay sila. Sana magsalita na sila kahit ako nang gigigil talaga. Promise, sa totoo lang, alam ko lahat tayo dyan sa comment section ng mga upload ni Kalinga Prab. Sobrang gigil natin kasi nga matagal na ganun pa rin sila. Walang pagbabago. Sugod tayo. Puntahan natin, no, kung pwede lang, no, para magsalita na itong mga batang to. Ano bang meron sa likod ng nila? Likod ng bahay. So, ingat po tayo. Hanggang dito na muna. To God be the glory. Sininok.